Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, pagkatapos ng Miyerkules ng Abo, ikalawang araw sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa lahat ng viewers, supporters, and followers of our Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin po ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua. Mga minamahal naming benefactors, mga members ng 1,000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at sa mga hindi nagpapakilalang donors po namin sa mga proyekto may kinalaman sa pagkakawang gawa, pagtulong sa kapwa, at sa mga proyektong may kinalaman sa pagkapaganda ng simbahan, kami po ay lagi magpapasalamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan at patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At once again, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po sa 9 na kabanata, mga talata 22 hanggang 25. Ang title po o pamagat ng pagninilay na aking ibabahagi nagsasabing, Carry your cross and die to yourself to live for Christ and others. Pasanin ang krus, mamatay sa sarili, upang tayo mabuhay para kay Kristo at para sa ating kapwa. Napili ko po ang title na ito sapagkat ang pagsunod sa tawag ni Jesus, sa pagsunod sa Kanya, ay isang panawagan sa pagyakap sa krus at pagbibigay ng sarili, dalawang bagay na hindi pwedeng iwalay. Pasanin ang krus ni Jesus araw-araw, talikdan ang sarili, at sumunod kay Jesus. Kaya nga malinaw po ang Kanyang sinasabi, that whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Kaya ang una ay nagsasabing, carry your cross. Mga kapatid, ang Christianity ay hindi magiging tunay na reliyon kung ito ay nakahiwalay sa krus. Because after all, salvation comes to us through a cross and a crucified Christ. Christ without the cross is an illusion. Christ on the cross is our salvation. Without the cross, Christianity would become a fake religion. Ang krus po ay hindi lang simbolo ng paghihirap ng Panginoon. Ang krus po ay isang biyaya na pinagpapasalamat din, sapagkat sa bawat krus ay may pagpapala. Kaya nga kapag lumapit ka sa pari at hihingi ka ng blessing, the priest would give you the sign of the cross, invoking the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya nga, in every cross is a blessing, and in every blessing, there is the reality of the cross. Naalala ko po yung minsang sinabi ko na, at nadinig ko lang din naman po sa isang pari, that where Christ is, there Christ is. And where the cross is, there Christ is. Sapagkat hindi pwedeng ihiwalay si Kristo sa kanyang krus. And so whatever kind of crosses that God may be giving us, do not ignore them. Huwag natin tatakasan sapagkat ang daan na maghahatid sa atin patungo kay Jesus ay ang daan ng krus. At kung meron man tayong bangin na tatawiran, ang magiging tulay natin para makatawid patungo kay Jesus ay ang tulay na krus. The cross is also the greatest treasure that Christ shares to those who are close to His heart. Kaya kapag binibigyan ka ng Diyos ng krus, huwag mong iiwasan. Sa halip yakapin mo na may pagmamahal, sapagkat yan ang magdadala sa iyo patungo kay Jesus.
Remember that Christ will not give us crosses beyond our capacity to carry. Pangalawa, die in order to live. Mamatay tayo sa ating sarili upang tayo mabuhay para kay Kristo at para sa iba. Kaya ito po yung paradox ng buhay Kristiyano. Ang naghahangad daw na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Subalit ang nag-aalay ng kanyang buhay ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. A paradox is a seemingly absurd or self-contradictory statement or proposition that when investigated and explained properly may be proven to be well-founded or true. And Jesus gives us a very clear example. Katulad po ng aking sinabi, ang sino man naghahangad at nagliligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan. Subalit ang nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang kay Kristo at sa mabuting balita, ang siyang magkakamit ng buhay. Dear friends, our Christian faith is teaching us that we do not lose in giving, because it is in giving that we are given. And it is in dying for God's sake that we are born into eternal life. Kaya tandaan natin that we make a living from what we get, but we make a life from what we give. True love is selfless. It is always prepared to make sacrifices. Kaya sa buhay natin, laging mahalaga na tayo maging handa na magsakripisyo. Sapagkat sa daan ng pagsakripisyo, may kabanalan. Sa daan ng krus, may kaligtasan. And therefore, mga kapatid, ang buhay pagiging Kristiyano, tagasunod ni Jesus, ay isang pagyakap sa tawag ng Diyos. Pasanin ang krus araw-araw, kalimutan ng para sa sarili, sumunod kay Jesus. Ito ang essence ng pagiging mga tunay tagasunod ni Jesus. So, carry your cross, die to yourself, in order to live for Christ and others. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mga krus na ibinibigay mo sa amin sapagkat ito po ay hindi parusa, sa halip ay daan ng pagpapala, sapagkat ang daan ng aming pagsunod sa iyo ay ang daan ng krus at wala ng iba. Tulungan mo kaming lumimot sa aming mga sarili upang ikaw ang aming isipin at paglingkuran sa katauhan ng aming kapwa. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, at mga kaibigan. Let us begin evangelizing in our own homes. And let us fill the world with the message and power of God's words. Pagpalain po tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.